Hello po mga kapatid. So, yung about sa assignment ko na binigay ni Tita J, ako pala si Darling nandito ako sa Nanto. So, paggabi po kasi, nandito yung amo ko. So, hindi ako makapagsalita sa ano. So, ang ginagawa ko is nakikinig lang talaga ako sa ano, sa mga sinasabi nyo, sa mga aral na natatapik sa Bible study. Kasi pwede ako dito yung ano ba, yung ganito hapon na wala pa yung boss ko. Pero pag gabi kasi, so uwian na, di ba? Uwian na yung ano na pagkatapos kasi niya mag-dinner, nandyan siya sa sala. So, ako kasi, nahihiya ako ba? Nahihiya ako na may kausap sa phone. Ewan ko, basta yung parang yun yung ano ko, kaya hindi ako makapagsalita sa yung magsasabi yung anong tawag doon, interact sa inyo na magsagot ng ganito, kaya tahimik lang ako. So, ngayon, kasi magbibideo naman, so, yung about sa assignment na kung sino yung babae sa Bible na yung parang may impact sa life mo is pinipili ko si Hagar, yung slave ni Sarah. Siya yung slave ni Egyptian slave ni Sarah na parang binigyan ni Sarah ng anong tawag doon, binigyan niya ng paano ba sabihin, na makipagsiping siya si Abraham, makipagsiping kay Sarah para magkaroon siya ng anak, para matupad na yung sinasabi na anak ni Abraham, para matupad yung prophecy ba ang tawag doon. Basta kung mali yung ano ko, masasabi ko, basta alam ko maintindihan niyo yun, na para magkaroon ng anak si Abraham. Kasi nga si Sarah, so ano na siya, yung parang nawala na siya ng pag-asa na magkakaroon pa siya ng anak kasi patanda na siya ng patanda. Tapos ano pa rin siya, yung parang barren pa rin siya, yung hindi pa rin siya nagko-conceive. Kasi siyempre hindi pa yun yung right time na inano ni Lord na mag-conceive siya. So ngayon, si Hagar, sila nagkaroon siya ng anak. So nung nabuntis na si Hagar sa anak ni Abraham, pinahirapan siya ni Sarah. Pinahirapan siya yung parang doon sa, 'di ba, slave siya. So kung slave siya nung panahon na yun is siya, susunod ka talaga kung ano yung sinasabi ng Lord mo. 'Di ba? Kasi slave siya, wala naman siyang boses. Kung ano yung sasabihin sa kanya ng amo niya, yun yung ginagawa niya. So nakipagsiping si Abraham sa kanya, nagkaroon siya ng anak. Nagkaanak sila ni Abraham. So ngayon, parang yung jealousy, yung ano din ni Sarah na bakit siya nag-anak, bakit siya nabuntis, samantalang ako na matagal na, tapos may promise si Lord sa akin na magkukunsib ako, hanggang ngayon wala pa. So pinahirapan niya si Tamar, hanggang sa napuno na si Tamar, lumaya siya sa bahay nila, di ba? Lumaya siya doon doon nga sa bahay ni Sarah. Tapos naglakad siya sa desierto, na pagod, nauuhaw, yung init na init. Tapos nung parang mahimatay na siya, narinig niya yung sabi ni Lord. Narinig niya si Lord na, Tamar, slave of Sarah, anong ginagawa mo dito sa desierto? Tapos doon niya na feel na nakita ako ng Panginoon. Parang nakita ako ni Lord. Kaya ang sabi niya ang tawag niya sa Panginoon is Elroy, the Lord that see me. So parang kahit hindi siya na-appreciate, hindi siya nabigyan ng yung halaga doon sa bahay ni Sarah, pero nakita siya ni Lord. So yun doon ako na sa kanya, na nakita ako ng Panginoon. So yung bakit si Tamar sa dami, so lahat naman sila marami yung mga katangian na positive sides ng mga babae na nasa Bible. Pero si Tamar talaga yung nakita ko, kasi napili ko, kasi yung slave ka. So sa totoong buhay din, din ako doon, di ba, nagtatrabaho tayo dito, kung ano yung sinasabi ng amo natin, syempre yun yung susundin natin. Tapos yun, sorry sa sipon ko. Tapos nung sa anong time na nandun ako sa Saudi, na 7 years ako nagtatrabaho doon, pinagbintangan ako na nagnakaw ako ng pera. Nagnakaw ako ng pera nung anak na bunso ng amo ko. So 7 years ako sa Saudi. So syempre nagtatrabaho ako ng marangal. Syempre hindi natin lugar yun. Tulad dito, nagtatrabaho din tayo ng maayos. Tapos nung anak ng amo ko, isanuhan niya ako, pinagbintangan niya ako nagnakaw. So 7 years na tumagal ako doon ng 7 years, kasi yung alaga kong matanda doon is sobrang bait sa akin. As in, mahal ako nung matanda. Kahit mga salbahis yung mga members ng pamilya niya, siya yung laging mabait sa akin. Yung tinrato talaga niya ako na anak. So ngayong namatay na siya, so kailangan ko nang umuwi. Pinahirapan nila ako doon, as in, anong tawag dito? Ang tagal ko bumili ng ticket. So pandemic time, during those pandemic time 2022, mahal ang ticket noon, di ba? So wala rin, nagtatrabaho pa rin ako, binabaan nila yung sahod ko. Tapos nung time na uuwi na ako, ngayong araw na to uuwi na ako, so inayos ko na lahat ng gamit ko. Tapos sabi ko sa kanila na i-check nila yung malita ko, kasi baka may mga kasi iba yung mag-isip yung mga yung mga Arabo may mapaghinala sila. Tapos lagi nga kami nag-aaway kasi nga pinagbibintangan niya ako ba nawala yung nawala daw yung pera niya, din ganito magkano pa, 1,500, 3,000, mga ganun. So syempre ikaw na nagtatrabaho ka ng marangal, umano ako sa kanya na bakit mo ako pagbibintangan? Ako nga nagtatrabaho naman ako dito sa inyo. Paano ko nanakawin yung pera mo na nasa sasakyan daw? May isa nanakaw ko daw doon sa loob ng bahay nila. Syempre doon hindi ka basta-basta pumasok sa room ng mga lalaki, di ba? Kasi bawal yun eh. Tapos ngayon, to make the story short, nung time na paalis na ako, dapat aalis ako ng 12 midnight doon, kasi ang flight ko na is alas 5 ng umaga, yung flight ko papuntang Qatar. So nung 11:30 nilabas ko na yung lahat ng yung gamit ko. Tapos
Nung nagbibihis na ako kasi excited na nga akong umalis, diba? Sige, 4 years ako bago ako makaalis doon. Tapos ngayon, nag-ano siya na hindi ko alam na, syempre wala lang naman sa akin kasi wala ka namang ginawang masama. Tapos ngayon nung time na yon, dinala ko na sa isang sala. Tapos hindi ko napansin na dinalhan pala ako ng pulis. Kinalkal yung gamit ko. As in talaga kinalkal. Alam niyo po yung may napanood kayo sa TV na yung parang sinisearch siya, yung parang magnanakaw sinisearch siya, pinahubad ako. As in lahat ng sa panloob ko, yung panty, ganyan. Tapos wala akong boses nun, no? Kasi puro sila Arabo, ako lang mag-isa. Tapos tahimik lang talaga ako. As in, hindi ako umiyak, hindi ako nag-hysterical, walang ganun. At diba ako may mind, nagdarasal ako. Sabi ko, Lord, iligtas mo ko ako. Yun lang talaga yung, hindi ako umiyak talaga. As in, hindi ako mixer, emotional ako. So yan na, emotional lang ako, naalala ko lang siya. Tapos ngayon, wala silang makita sa akin kahit yung mga, sila, yung parang ginaganyan nila kung may nilalagay ka. Tapos nung pagbukas ng personal na gamit ko, nakita nila yung alahas. So yung alahas na yun is binibili ko siya. yung pera na binibigyan ako ng pera ng matandang lalaki. So 1,000, 500, 200, lalo na pag may mga bisita. Tapos alam niya na pagod ako. Nagbibigay siya. Tapos sabihin niya, huwag mong isabihin kasi yung asawa niya ay silosa. So magdadaktat siya, bakit niya binigyan yung tao? Katulong lang naman yan, ganyan. So yung iniipon ko. Tapos meron mga online doon, Pinoy, parang dito din na pwede kang umorder tapos ihatid sa bahay. Tapos yun, nakita nila kahit may mga resibo pa, hindi sila maniniwala na binili ko yon ng sarili kong pera kasi nga yung pera ko nasa madam. So wala talaga akong choice, so tahimik lang ako. Hanggang sa 12 pagtingin ko ng wala na, tahimik na, ay sobra na nilang sobra silang kasi nakita yung alahas. Tapos pinicturean nila ako, pinutol yung buhok ko, ganun. Tapos sabi ko, pag ito sinend nila sa pulis, yung pulis na nandun sinend nila sa immigration, madidetain talaga ako, sabi ko. Sa isip ko, Lord, wag naman sana. Tapos hanggang sa grabe yung nila, yung salita nila na pinakain ka namin dito, inayos yung pagtrato namin sa iyo, tapos yung ginagawa mo, asin mga masasakit na salita, pero hindi siya nagsisingkin sa akin kasi nga nagdadasal ako sa at the back of my mind, nagdadasal ako hanggang sa pagtingin ko 12:00 na, kailangan ko nang umalis. Dumating yung anak ni Baba, ng matanda. Close kami nun. Siya, mabait siya sa akin din. Yun lang yung mabait sa akin na anak ni Baba. Dumating siya pagbukas talaga niya ng gate. Tawag niya sa akin, Ira kasi tawag niya sa akin. Ira, yala, sura. Roh Matar, Roh Matar. Bilisan mo, pupunta na tayo ng airport. Alam mo ba, siya talaga yung si Ibiel ko. Yung pagkarinig ko sa kanya, inano ko na lahat. As in talaga, hindi ko na inisip yung kung ano man yung marami ako kinuha nila sa akin na mga alahas. As in, hindi ako umiyak doon. Hindi talaga ako umiyak la. Inano ko yung mga kinuha nilang mga sabon, mga malalaking, mga chocolate, mga malalaking, kinuha nila doon. Iniwan ko na kung ano lang yung nilagay doon sa bag ko. Yun na, sinarado ko na siya at saka dali akong lumabas. Dali-dali ako lumabas, tapos sumakay na ako sa sasakyan. So tapos sa isip ko pa noon, paano kaya pag sinend nila yung ganun, kasi wala talaga akong laban kahit may mga resibo pa siya kasi walang magpapatunay kasi patay na nga si Baba. Tapos dasal ako ng dasal. Tapos parang nakakahint na siya sa anong nangyari. Pero yung maghahati sa akin wala siyang alam na ganun yung nangyari sa loob. Dasal ako ng dasal sa malapit lang, 25 minutes lang yung airport sa amin. Tapos sabi niya, huwag kang mag-alala, sabi niya, kasi alam na niya na mahidwaan kami ng kapatid niya. Sabi niya, huwag kang mag-alala, hintayin kong makapasok ka talaga doon sa waiting area bago ako aalis. Pero kinakabahan pa rin ako pagdating namin sa airport. Buti kinuha nila yung yung ibang mga gamit ko. So ang bilis lang, wala akong over baggage. Tapos nung nasa immigration ako, di ba, syempre nag-ano ka, tapos i-check yung ulo, yung mata mo, di ba? Ang tagal doon kasi nasira yung machine. Sabi ko, grabe talaga, yung kaba ko, sobrang kaba. Tapos tinitingnan ko siya, nasa labas lang siya, tingin na siya sa akin, parang ina-assure na okay lang yan. Tapos sobrang kaba ko talaga, as in yung kaba ko na hala, paano kaya kung inaano nila? Syempre parang ganito din dito parang isang chat mo lang sa immigration, syempre madidetain ka Wala ako laban doon madidetain talaga ako. Hanggang sa ang tagal nung mag-check ng ng papel ko, ang tagal niya. Tapos yung sensor hindi siya gumagana. Kinakabahan ako. Tapos alam mo ba, yung kamay ko sobrang lamig talaga. Tapos nung sabi nung lalaki, lumipat ka doon sa kabila kasi parang sira yung machine. Tapos lumipat ako. Yung isang click lang, na okay na ako. Pumasok na ako doon sa doon na sa immigration. Tapos ka na doon para mag-waiting area. Alam mo ba, nung nagpunta na ako ng waiting area, sobrang doon ako gustong umiyak. As in, sobrang gusto kong umiyak. Pero pagtingin ko ang daming tao, syempre nakakaya naman. Doon ko na na hindi ka talaga pababayaan ni Lord. Di ba? Yung sobrang muna, naiiyak tuloy ako. Hindi ka pababayaan ni Lord, lalo na pag alam niyang wala kang ginawang masama. Hindi ka talaga niya pababayaan. Kaya yun yung ko sa nakarelate ako sa ni Tamar na binigyan siya ng tubig, yung nasa t-shirt na siya na tinawag siya ni Lord na binigyan siya ng tubig hanggang sa pinabalik siya doon sa bahay ni Sarah, di ba? Tapos yung nung anak niya na mamamatay na sa t-shirt, tapos yung bigla na lang merong stream of water doon sa kinalalagyan nila. Yun talaga yung ko na kahit anong mangyari, hindi ka talaga pababayaan ni Lord. Ililigtas ka talaga niya sa kapahamakan. Kaya sorry po at emotional ako. Yun lang po. Thank you so much.